Hi! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. May nagkikenso. Diyos ko, hindi ko ma-perfectong ilaw. Nagre-reflect yung ilaw sa salamin ko. So for today's vlog guys, pag-uusapan natin ang cost of living dito sa Saudi as a company nurse. So, company nurse po ako, hindi lang halata, pero nurse po tayo. So, without further ado, unahin natin sa sa salary. Ito yung gusto natin, di ba? Yung malaki yung salary. So, ang salary ng company nurse ay ranging from 6,500 riyals to 7,000 to 8,000. Meron na sumasahod ng 8,000, pero dun yun sa sa offshore, ibig sabihin dun sa mga dagat, ganon, sa malapit sa gyera, ganon. So, medyo nakakatakot doon kaya saka mataas ang standard doon. Hindi abot, hindi natin kayang lumangoy at magpalutang-lutang sa dagat. So, anyway, sa salary naman ay buo yun, walang tax. Although may tax na sa sa mga bilihin, may 15% tax sa mga products, pero yung salary natin dito walang bawas, walang tax, unlike sa Pilipinas. Alam ko sa ibang bansa like US, Europe may tax. So dito sa Saudi wala. So sobrang saya, makukuha mo lahat. Diba? Plus 4,000 ay 400 the food allowance. Ngayon 400 na sa amin, dati 300. So nag-increment naman ng 100, which is okay lang din naman. Kasi ang hirap mag-raise. So, yun lang. So, next is house, rent, ganyan, water, electricity. So, dito sa Saudi, most of the company is libre. Yes. Libre ang water, libre ang electricity, and libre ang house. Kasi nga, provided yan ng company. And, tanggalin ko kaya, Parang wala na akong makita sa sarili ko. So, ayun, libre nga ang water, electricity, and house. Itong house namin is 2 rooms, 1 kitchen, and 1 sala. Malaki for 3 people or 2, minsan 4 kasi 2 bed per room. Malaki, libre siya, pati ang electricity namin libre, water libre, maglaba ka hanggang kailan mo gusto, maligo ka 3 times a day, and magdagdag ka ng appliances kahit ilan gusto mo. Sa amin, 2 TV, 3 ref, and washing machine dryer. Yun lang naman ang appliances namin. Pero hindi naman masyado nagagamit lahat. So, yes, libre lahat. Dito sa Saudi. And next is transportation. So, sa transportation naman is free from airport to accommodation to the work, accommodation to palengke or grocery, ganun, libre. Depende pala kung may driver ka libre, pero pag wala, mamasahe ka. So, malaki na titipid namin pag ang kasama namin is Pinoy or yung mga Indian na madaling pakisuyuhan. Kasi nakakalibre kami ng punta ng palengke, punta ng mall. Gala, Diyos ko. Gunastos yung yung diesel ng ating sasakyan. So, libre lahat yon kahit mag-aeroplano ka. Kasi sa amin, sa experience ko sa background ng work ko, as in nagta-travel ako by bus, sapko, tren, eroplano, ganyan. So libre lahat yon, paid by the company, and that's it. Kasi nga palipat-lipat ako ng work, gawa ng kung saan merong oil reserves, mga alam mo na, ganon dito sa Saudi kasi company nurse, pwede kang palipat-lipat. So, next is foods. Halata sa katawan ko, malaki ang food budget ko. So, ang binibigay ng company is, sa ibang company is 300. Sa amin ay 400. Tapos may extra allowance pa. Ganon. Kasi nga, pag matagal ka na sa company, meron silang binibigay na extra allowance. So, sa akin, 400 ang nare-receive ko per month, which is not enough. Sobrang kulang. Apaka-arte ko ng foods. Hindi naman sa maarte. I just want a balanced diet. Kailangan 3 ulam. May fish, may meat, may vegetable. Ganyan. Kailangan may steak, may salmon, and may asparagus. Charot!
Mga ganong pagkain lang. Syempre, kailangan nating healthy. Kaya kita nyo naman healthy ako. Hindi lang halata, pero yes, nagbabalance diet ako. Pero nasobrahan. Kulang po ang 400 sa akin. Karamihan din sa aming nurse na nakasama ko, kulang ang 400 sa mga Pinoy. Pero pag mga Indian, sobra pa yan. So, next is internet. Dati, may free internet kami sa workplace, kaso tinanggal niya, gawa ng nagmahal ang internet. So, binawasan nila ang low capacity ng mga nag-acquire ng internet. So, sa amin, tinanggalan kami. And dito naman sa bahay, may internet. Kaso, sobrang hina pagdating dito sa kwarto. Ang internet lang na malakas is doon sa sala. So, kung gusto mo ng internet na malakas, doon ka lang sa sala. Di ba? Paano ka naman mag-internet? Paano ka naman mag-Netflix kung nasa sala ka? Eh, masarap matulog dito. So, yun lang. And ang internet ko ay worth 450. Unlimited yun for 1 month. Pwede ka mag-hotspot. Walang call, walang text. Kasi nga hindi naman nauso dito, dai. Hindi naman nauso ang call. Puro na lang WhatsApp, Messenger, ganyan. Kung may tatawag sa atin, sila ang mag-load, sila ang tumawag. Ganun ako. Hindi ako tatawag for the sake of my bahala silang tumawag. Lalo na pag sa work, hindi ako tumatawag. Sila ang tumawag sa akin. Sila may kailangan. Charot. So, yun lang. 450 for the internet. And next, for my health. Syempre, naglalaan din tayo ng health for me. Kasi nga, syempre, kailangan natin ng malinaw ng mata. Nagpapapalit tayo ng salamin every 6 months. Ang ngipin, kailangan nililinisan every 6 months. So, yung total na yun sa every 6 months is mura lang din naman kasi minsan merong may mga clinic na na tumatanggap ng ng insurance, may mga clinic na wala. So minsan gumagastos rin naman ako mga 300 eyes and yun, paggawa ng salamin saka palinis ng ngipin. Ganon. Wala naman tayo masyadong health problems, which I think yeah, pinagpapasalamat ko, wala tayo masyado. Kahit obis na tayo, dahil normal ang laboratory, which is good. Tapos yung iba, sa clinic na ako check lang ECG, ganyan, sugar, fasting, mga ganon. Ano pa ba? Dati nung nasa ako, remote area na may doctor at may laboratory. Nagla-laboratory kami doon, lipid profile, BU and CREA, ganyan, triglycerides, mga ganyan. Nililibre naman namin. Siyempre, staff kami, yun na lang din namin ang mga pribilehiyo. Tapos mga gamot, nangunguha na lang din kami sa clinic, diba? Malalakas naman ang antibiotic namin dun. So, malakas ang Panadol namin dun. So, yun lang. Wala masyadong gastos pagdating sa health. So, last, ito na yung pinakamagastos. Kahit sino naman sigurong OFW dito gumagastos sa wants and shopping. Although may nag-iipon naman tayo, may nag-iipon din naman, dito tayo napapagastos. Ang laki ng gastos, lalo na ngayon, ang daling mag-online shopping. Pag nag-sale ang Amazon, Diyos ko, yung Tabi. Kung alam niyo itong Tabi, alam lang mga OFW itong Tabing to Kasangga sa bawat shopping, kaya mas palalo tayong napapagastos, diba? So, ayun. May Tabi namang kinakapitan, kaya medyo nakakatipid-tipid tayo sa Tabi. So magastos din talaga ako pagdating sa shopping. So kasi nga 'di ba, bags, sapatos, ano pa ba? Damit, alam mo na, fashion, ganon. Kailangan pag uwi mong Pilipinas, nakapasyon ka. Kung hindi lalaitin ka ng mga punyetang kapitbahay natin. Ba't naman kasing ganon? Di ba? Maglalait, naka-abroad, ito lang ang dala. Naka-abroad, yan lang yung damit. Gaganonin tayo, nakakaloka. Umuwi ako naka-short at naka-jersey lang. Buti na lang gabi. So anyway, yun lang. So, yun lang yung mga napansin ko dito sa sa pag pinag-aralan mo ang cost of living dito sa Saudi, mas doon tayo magpo-focus sa lahat na yon. So, kung gusto mo pa ng ibang vlogs, panoorin nyo pa ibang vlogs ko soon. Marami kayong matututunan dito sa Saudi. So, that's it. Thank you so much for watching. This is Javi. Please, like, share, and comment. Bye! See you next vlog!